First time ko lang talaga mang-ibang bansa at in fairness naman, inabot tayo ng 3 years. At ngayon nga, nakapag-desisyon na ako na bumalik sa Pilipinas at mag-business na nga lang para makasama ko naman yung aking mga anak. At samahan niyo na rin akong punuin ng gamit itong nirentahan ko ngang apartment at ang ating journey sa pag-uwi sa Pilipinas. So dahil ito yung karugtong ng ating part 1 doon sa ating first video na in-upload. So, sa mga oras na ito, nandito na kami sa Manila, Ninoy Aquino International Airport. At nakababa na nga din kami at nandito na rin kami sa loob ng airport. Iba talaga yung feeling pag nakatungtong ka na ng Pilipinas, talagang feeling confident ka na. At parang nawala na yung kaba. At parang nakaraos na rin ako kahit hindi pa ako nakakarating talaga sa destinasyon ko. Parang nakaraos na rin ako sa journey ko sa pagta-travel. Kasi talaga yung kaba kung halimbawa nasa ibang bansa ka pa, tapos hindi ka pa nakakauwi. Pero pag nandito ka na sa sarili mong lugar, aramdam mo na talaga na parang safe ka na, parang hindi ka na masyadong natatakot. Nakuha ko na nga yung aking mga luggage dyan at ngayon naman nga ay pupunta ako sa Terminal 2. Mas maganda kung paglabas nyo ng airport, huwag kayong sasakay ng mga taxi na nag-offer dyan dahil sobrang mahal talaga. Pupunta lang naman ako ng Terminal 2 para sumakay papuntang Tacloban. Pero yung singil sa akin, inabot ng 800. Buti na lang talaga nandyan yung kapatid ko at nag-book nga siya sa Uber at ayun nga, 170 lang yung binayaran namin. Diba? Ang layo ng diferensya. Sa mga oras na ito, nakasakay na nga ako ng eroplano papuntang Tacloban. At yung oras nga ng lipad namin ay alas 4. So nag-intay pa ako ng mga 7 hours sa Manila Airport. At buti na lang ito, nakaalis na kami. At kung mapapansin nyo, palipad na nga yung eroplano at makikita mo talaga yung ganda ng Manila or ng Luzon. Kasi yung Manila maliit lang naman. Napakaganda niyan titigan pag gabi. Napakaganda ng mga light. So, sa baba medyo madilim pa, sa taas pala medyo maliwanag. Charis lang. Actually sa mga oras na ito ay siguro mga alas 6 na. Kasi dadapo na nga kami ng Tacloban. At syempre pagdating natin sa Tacloban, ayan na yung itsura niya. So dito talaga ako nag-enjoy sa travel ko papuntang Tacloban kasi ang ganda ng ang ganda ng cloud, ang ganda ng panahon. So yung travel ko dito halos gising lang talaga ako. Hindi ako nakatulog kasi nalilibang talaga ako sa mga tanawin. At sa wakas nga natapos na itong ating paglipad-lipad. At ayan nga, napakaganda talaga ng panahon. Gusto ko pa nga mag-stay sa Tacloban Airport. Kasi grabe yung ganda ng panahon, parang sumasabay sa aking pag-uwi. Parang ang gandang pa-welcome ba. Pagkatapos kong makuha yung aking luggage, so dali-dali naman ako nag-travel. Papunta naman sa amin, sa Katarman, Northern Samar. Medyo nalibago lang ako dito sa San Juanico Bridge. Kasi dati nung dumaan ako dito, yung kulay niya ay pula or orange yata yun. Kaya sabi ko, bakit puti na to? Mas maganda pa rin talaga yung kulay niya dati. Actually, parang gray nga siya, hindi siya puti. So wala pa talaga akong ligo sa loob ng 2 araw dahil panay tayo lipad-lipad. At sulit naman yung ating paghihirap dahil makakarating na tayo sa ating destinasyon. So sa mga oras na ito ay alas 9 na ng umaga. At babiyahe pa nga ako papunta sa amin sa Katarman ng siguro mga 6 hours pa. At ayun nga, fast forward, kinabukasan, tinignan ko nga itong apartment na nirentahan ko. Dumating na rin kasi yung mga gamit na in-order ko kahit nung nasa Saudi pa ako. Panay na talaga ako order. Kasi nga ang goal ko is pag uwi ko mag-unbox na lang talaga ako. Pagkadating ko dito wala pa talaga tong laman. So buti na lang nakabili na ako ng TV. At ayan nga, ikakabit ko na nga lang siya. Medyo malaki-laki pala itong nabili ko. Akala ko maliit lang. Umabot din pala to ng 40 inches. So ito na yung itsura niya nung matapos ko na. So bago pa ako makauwi dito, pinakabitan ko na talaga yan ng internet. At meron na nga siyang kasamang signal na may 100 channel. Para talaga pagdating ng mga anak ko dito, manunood na lang talaga sila. Actually wala pa yung mga anak ko dyan kasi gusto ko nga i-surprise. At sunod ko namang in-unbox dito, ito nga binili kong ref. Pundura nga lang yung binili ko kasi inverter na siya. Medyo maliit lang. Saktong-sakto lang talaga dito sa apartment na nirentahan ko. So, ang sarap talaga mag-unbox ng mga gamit na galing talaga sa pinaghirapan mo. And ayan, tinanggal ko na nga yung karton. At tingnan nyo naman yung laki. Parang kasing laki ko lang. At talaga itong TV dikit to doon sa may kusina. Kaso nga medyo maliit na yung space doon. Kaya eto, tinabi ko na lang dito sa may pinto. At for the first time, nakapag-unbox ako ng ref. Kaya nai-enjoy ko talaga yung pagtanggal-tanggal ng mga scotch tape na dyan. Charis. At dahil nga 5 araw na to dito sa aking apartment, gusto ko na siyang i-try kung lalamig ba. Para pwede nating ibalik kung hindi. So ayan, tinanggal ko na yung kanyang mga silupin. Supot dyan para magamit na natin. Kahit wala pa naman akong ilalagay dyan, kailangan nakabukas na yan para matesting natin. Pagkatapos ko nga mailagay yung TV at saka ref, ngayon naman binuksan ko na rin itong cabinet na nabili ko nga lang sa Shopee. Team puti nga tayo kaya puti yung napili kong kulay. At talaga namang gandang-ganda talaga ako sa itsura niya. Ka-aesthetic nga ng dating. And nilagay ko na nga itong lagayan ng pinggan sa kusina. Pagkatapos ko nga i-unbox, ngayon dumiretso naman ako dito para i-unbox nga itong mga bags na ipang-display ko dito sa aking estante. Actually, nasa Saudi pa lang talaga ako. Kinukumpleto ko na itong mga kailangan ko dito sa apartment at kailangan ko nga dito sa aking magiging business. So sa Shopee ko lang din nabili yung estante na yan at yung bags nga
nga ina-order ko na nga doon sa kinukuhaan kong supplier. So sa mga gusto mag-start ng business na ganito, PM lang kayo sa akin. At eto nga yung ating page, Fashion Style. Diyan nga ako magpo-post at mag-live para sa ating mga bag. Actually, yung mga bag natin ay top grade nga lang siya, pero premium naman yung quality. Kaya sure akong lakas makasyala. After 2 days, nakapagpahinga na rin ako. At ngayon nga, lumabas na rin ako para mag-shopping. Nagdagdag pa nga ako ng 2 electric fan. Sa akin nga yung brand na napili ko kasi medyo matibay daw to. Kaso medyo mahal lang talaga Nagdagdag na rin ako ng washing machine na may dryer para hindi na nga tayo mahirapang maglaba. Pagkadating ko nga sa apartment, inunbox ko na nga agad itong mega box na gagamitin kong panglagayan ng damit. Medyo malaki nga lang to at mahirap talaga siyang i-assemble. Pwede naman siyang mabili sa Gaisano na naka-assemble na, pero gusto ko talaga yung nahihirapan pa ako. Nakaka-boring kasi, charot. So medyo mataas kasi itong nabili ko, kaya ayan, nahihirapan talaga. So, ganyan na yung itsura niya nung matapos. At ito na yung kanyang loob. Meron siyang hangiran ng damit. Meron pa siyang lagayan ng anik-anik sa baba. At sunod ko ang in-unbox dito, ito namang washing machine. Sa Robinson ko nga lang to nabili, Robinson Gaysan. Ang mumura pala ng mga gamit nila doon. Biruin nyo to, 7,000. Meron na siyang dryer. Pero mga 7,800 lang yung bili ko. So dahil natapos ko na itong ating apartment, so medyo kumpleto na rin yung ating mga gamit na kailangan lang talaga. So yun lang muna talaga yung inuna. So na-amaze ako nung matapos ko na siyang lagyan ng gamit kasi napaka-aesthetic ng dati. At itong electric fan ko, napaka-cute at napaka-elegant. For only 3,999 lang siguro bili ko. At ito naman yung kusina. So maliit lang talaga itong apartment na narentahan ko. Parang condo style lang siya. Pero napakalinis, napakaliwala. At ito talaga yung gusto ko para mabilis lang ako natatapos maglinis. Mahirap kasi malinisan pag malalaking bahay, ganon. Parang ayoko nang tumira dahil ang laki ng bahay ng amo ko. Ang hirap linisan ba? Dito naman sa kwarto, nailagay ko na yung aking cabinet. At ito naman, dito ko lang talaga nilagay yung aking mga bags. Kasi dyan lang ako magla-live ceiling. At ito naman, nalinisan ko na rin itong kwarto. At ayan na, ready ko na yung higaan. So may dinagdag pa akong mga box dyan na plastic. Kasi nga panglalagyan ko ng iba pang mga bags. Napakasarap talaga sa feeling pag malinis, maliwalas yung ating bahay. At kahit papano, meron tayong mga gamit. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.